natin po ngayong simulan ang palagiang pagnonobena sa ina ng laging saklolo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at tumingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilo mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging wara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan
sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari sa buhay relihiyoso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami.
Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsilod pong muli ang lahat. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan
at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa pagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Ating alalahanin ang mga may sakit na nais nating ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bokasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Jesucristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at ang mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan sa pagpapari at buhay reliyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo tigit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming manunubos at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa na ginugunita natin si San Josaphat, isang obispo at martir. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pinanununtunan tayo ni Jesucristo sa anang mabuting balita upang lanating pagtibayin na sa pananampalataya tayo'y nabubuhay. May ugnayang buhay sa Diyos at ating pagbibigay halaga sa misyon ni Kristo upang tayo maging karapat-dapat na gumanap ng ating mga tungkulin. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa ating gawain ngayon sa pagdiriwang ng banal na misa, aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ang Espiritu na pumuspos kay San Josaphat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa, pakundangan sa kanyang panalangin, kaming mga pinagtibay ng Espiritu ring ito ay huwag nawang mag-atubiling mag-alay ng buhay para sa kapwa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan niyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ipinagmamalaki ay ang dami na inyong sasakupan, ang pamamahala niyo kaloob ng Panginoon at ang kapangyarihan mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi niyo susundin ang kautusan, at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kalooban, madali siyang paparito at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga ba ay kahabagan at patatawarin. Ngunit, ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha ng lahat, sa dakila at sa aba. Kaya pare-pareho lamang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya mga hari, sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin nyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutuhan ninyo ang mga aral na ito, may pagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain niyo ito at kayo'y matuto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo. Magbangon ka poong Diyos upang tanan ay masakop. Ulitin po natin. Magbangon ka poong Diyos upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap, sa kamay ng masasama sila'y dapat na iligtas. Magbangon ka poong Diyos upang tanan ay masakop. Ang sabi ko kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan, ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka poong Diyos upang tanan ay masakop.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang din. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Simple lamang takbo ng ating istorya at nung pinapahagit ng ating Panginoong Kristo, ang pakikinig ng mga alagad niya ay taimtim. Tinitignan ko ano ang kahinatnan nitong mga meketong na ito. Gumaling ba sila? Nagpunta, bumalik ba sa templo ang sayam? At pagkatapos, nag-iisa lamang itong Samaritano na bumalik sa ating Panginoong Hesukristo. Pasalamat at nagpuri sa Diyos. At upang ang katanungan, may malalim yatang dating si Kristo sa aral ng mabuting balita. Ito'y hinalukay ng mga alagad. Tiningnang maigi kung ano talaga ang nasa puso't kalooban ng ating Panginoong Kristo at nagbigay sa pahayag siya ng ganitong kwento o ganitong mga pangyayari sa buhay na ang witnesses na ito ay ang mga alagad. Siyempre, kung saan naroon ang ating Panginoong Kristo, naroon din sa paligid niya ang mga alagad na maraming beses na binabanggit ang mga ganitong larawan si Jesus at ang mga alagad o ang mga alagad kapiling ni Jesus o ipinahayag ito ni Kristo sa kanyang mga alagad. Kaya nakikita natin kung ano yung larawan ng buhay noon na kapiling ni Jesus ang mga alagad o ang mga alagad ay kapiling ng ating Panginoong Hesukristo. Upang sabihin, may malalim palang kahulugan yung ating pagkapiling natin kay Jesus. Na ito ngayon, sa panulat ni San Lucas, maraming beses na nasasabi na may diwa at kahulugan ang makapiling si Jesus. Upang sabihin, Panginoon ko at Diyos kong nananagoy itong taong may ketong na ito, para sa kanilang nababalitaan, wala na silang ibang pinananaligan kundi si Jesus na naway dumaan doon sa lugar na tinitirhan ng mga meketong na malayo sa bayan, malayo sa mga tao, sapagkat pandidirihan sila, lalayuan sila ng mga tao kapag nalaman na sila ay meketong. Kaya ang kalunos-lunos na kanilang kalalagayan upang sabihin, sino pa ang ating pupuntahan siyang tutulong sa ating abang kalalagayan na hindi naman tayo pwede makihalubilo sa matao na pinagbabawal ito sa batas ni Moises. Wala na tayong ibang inaasahan kundi si Jesus. At malaon na nilang inaasahan, kailan kaya darating at gagawi dito sa paglakad si Jesus para tumulong sa atin sa abang kalalagayan. Kaya wala na silang ibang pananaligan, ibang inaasahan, kundi si Jesus
na magpapagaling sa kanila sa kanilang abang kalalagayang sila ay may ketong. Ito ngayon, ang unang bahagi ng ating mabuting balita, nabalitaan na nga ng mga may ketong na dadaan si Jesus, sapagkat si Jesus ay patungo sa Jerusalem. At dadaan siya sa Samaria, at sa mga kasaysayan sa pagdaan sa Samaria. Ito na nga may ketong. Pero may ibang kasaysayan pa, ayos silang papasukin sa Samaritan village patungo sa Jerusalem si Kristo. Kaya umikot pa si Kristo na mahabang landas ng paglalakad papuntang Jerusalem sapagkat ayos silang papasukin na sa Samaritan village. Diba? Ito ngayon, naroon sila papunta sa Jerusalem at patungo si Jesus sa sabihin ng mga alagad, si Kristo nakabayubay sa krus sa Jerusalem naganap, pero wag ka bukod doon o higit pa doon. Si Jesus ay patungo sa Jerusalem sa tagumpay ng kanyang buhay. Ang tagumpay ni Jesus nakita sa Jerusalem, naganap sa Jerusalem, at tayo ang mga saksi ng tagumpay ni Kristo sa kanyang kamatayan sa krus sapagkat siya'y muling binuhay ng Ama. Ang pagkabuhay ni Kristo isang tagumpay sa krus, naganap ito sa Jerusalem. Kaya ito yung malalim na pahayag ng mga alagad sa mga bagay na naganap na pangyari upang sabihin, hindi lamang Jerusalem yan, pero above everything else, the victory of Jesus Christ, that is His Jerusalem. Upang ipahayag, ito rin ang tinagurian nating mga Jerusalem. Tayo may Jerusalem sa buhay natin. Ibig natin magtagumpay. Anuman larangan nito, gagamitin natin ang Jerusalem bilang sumisimbolo ng tagumpay ng ating buhay. Ikaw, ano minimiti mo sa buhay? Ano ang tagumpay mo sa buhay na ito upang sabihin, Jerusalem ng aking buhay, may tagumpay akong narating. Sa pag-aaral mo ba, sa asenso ba na iyong pagtatrabaho, o kaya sa pagsisikap mo para maitaguyang iyong pamilya, na pagtapos mo sila, naku, maraming tagumpay ko pa sabihin, Jerusalem, iyan ang tagumpay ko sa buhay. Ikalawa, nagkakaroon ng kahulugan ang buhay pananampalataya sapagkat mayroong tumutugon sa ating mga pangangailangan. Hindi lamang pangangailangan, masidhing pangangailangan na nilalarawan sa ating mabuting balita. Sila'y tigib ng kalungkutan, kapigatian, nawalay sa kanilang mga tahanan, itinaboy sa isang lugar, at yung lugar na iyon ay ang mga libingan. Doon sila namumuhay, doon sila nakatira, sapat pinandidirihan sila ng mga tao, pero ang pananagoy nila sa Diyos ay gayon na lamang upang sabihin, may pag-asa pa sa buhay natin na hindi mawala, tanging ang Diyos lamang ang may ang ating pag-asa sa buhay. Kaya sa pagnilay-nilay ng mga lagad, idumating si Kristo, nagbigay pahayag tungkol sa Diyos upang sa bahagi ito ng ating buhay, sabi ng mga lagad, hindi lamang siya taong totoo, kundi Diyos na totoo na naroon, kapiling natin kung anuman ang pananaghoy ng ating buhay. Ang Diyos ay tutugon, ang Diyos ang magbibigay ng maraming pagpapala sa ating buhay. Kaya binigyan ng daan ni Jesus upang sabihin, malayo pa natanaw na ni Jesus ang mga may ketong sa kanilang kalunos-lunos na kalalagayan upang sa pananagoy nila, O Jesus, mahabag po kayo sa amin. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pumasok ang diwa ng pananalig, pananampalataya ng mga may ketong na ito at sila'y nanagoy kay Kristo, humingi ng tulong, mahabag po kayo sa amin, Panginoon. Yun ang kanilang sigaw. Nang makita ni Kristo ang mga taong itong may ketong na ito, sinabi agad niya, pumunta kayo sa saserdote. Sapagkat may kalakaran, kung ikaw ay magaling na,
Pasuri ka saserdote at ang saserdote o mga pari nung anong araw, pari ng mga sinagoga ang magpapahayag na ikaw ay magaling na upang sila din ay may kapahintulutan ka nang umuwi ka sa inyong tahanan. Pwede ka na makihalubilo sapagkat susuriin ka, ikaw ay magaling na. Kaya sabi ni Kristo, pumunta kayo sa saserdote sa templo at pasuri kayo doon. At nang sa gayon, ipahayag ng saserdote o pari ng sinagoga na kayo nga ay magaling na. Ayan. Kaya sabihin niya, ang templo, pupuntahan nila. Pupuntahan ng mga meketong na ito na gumaling na sila na naghoy sa Diyos upang sabihin, ang templo ito ang magpapahayag na sila ay magaling na. Kaya habang sila'y naglalakad, gumagaling na sila unti-unting, bumabalik ang kanilang mga balat at sasabihin sila'y magaling na. Ang siyam, tuloy-tuloy pa rin pumunta sa templo sapagkat gusto nilang marinig sa mga pari ng sinagoga upang ipahayag ang mga tao ito, yung may dating may ketong, ngayon ay gumaling na, bumalik na kayo. Ang templong ito ay siyang lugar upang maipahayag na sila ay magaling na. Pero yung isang Samaritano pa man, bumalik sa ating Panginoong Kristo, bumalik siyang tuwang-tuwa, nagpupuri sa Diyos, lumuhod sa harapan ng ating Panginoong Kristo at nagpahayag sa kanyang pagkatira pa sa paanan ni Jesus. Nagpasalamat siya at nagpahayag ng kadakilaan ng Diyos. Kaharap niya si Kristo. Kaharap niya ang ating Panginoong Kristo sa kanyang kagalakan, sa kanyang binitiwang mga salita. Salamat po, Panginoon, at ako ay pinagaling mo. Nagtanong pa ang ating Panginoong Kristo, nasaan ang siyam? Ba't hindi mo kasama? Hindi naman siya sinagot noong Samaritanong iyon, noong kanyang katanungan. Di ba? Kaya ibig sabihin, eto na at tumindig ka, sabi ni Jesus, humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka sa pamagitan ng iyong pananalig sa Diyos. Itong bahaging ito ang nagbigay daan sa mga alagad para palawakin pa nila ang kanilang kaalaman sa sinasabi ni Jesus, tumindig ka, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananalig sa Diyos. Balang araw, mababago ang sitwasyon ng buhay pananampalataya. Ang buhay pananampalataya nakaugnay sa templo, sa sinagoga ng mga Hudyo. Ang lugar na kanilang kinatatayuan, ang lugar na pinagdarausan nila ng kanilang mga services in the synagogue, iyon ang buhay nilang pananampalataya. Pero pinakita na sa Samaritano ito ang buhay pananampalataya. Oo nga't may lugar, pero sa lugar na yon, nananahan ang Diyos. Kaya, dapat lamang na pumunta ito sa Samaritanong ito sa ating Panginoon Kristo na balang araw sa pagdating ng panahon, kikilalanin siyang Panginoon at Diyos. Na babalik at babalik ang tao sa maraming pasasalamat sa Diyos na makapangyarihan. Sa Panginoong sumisigaw ang mga tao sa mga pangailangan. Sa maraming mga pagkalinga, pagsubaybay, patnubay at maraming pagkapatawad. Nananahan ng Diyos upang ipahayag ng tao ang kanyang lubos na pananalig sa Diyos. Diwa ng pasasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos. Na upang sabihin, hindi sa templo o hindi sa Diyos na nasa templo ang bibigyang buhay ng mga tao sa kanilang pananagoy, sa kanilang mga pangailangan sa buhay. At upang ipahayag ng mga lagad sa kinalaunan ng kanilang pagnilay-nilay,
Tama ang ginawa ng Samaritano. Bumalik siya kay Jesus na pinahayag niyang, Panginoon ko at Diyos ko, salamat at ako'y pinagaling. Nagpupuri ako sa Diyos. Pero yung siyam, bumalik siya sa templo, para sa templo, sapat sila nabibilang doon, kabilang sila, miyembro sila ng sinagogang ito, at sila'y nagpasuri sa pari ng sinagoga para ideklara na sila'y magaling na. Kaya, dalawang bahagi ng buhay pananampalataya ang binigyang daan ni San Lucas upang sabihin ng mga alagad, ito pala ang ibig sabihin ng pagpapagaling ni Jesus sa mga may ketong na ito. At sa sino man may ketong, sino man may na dumadaan sa maraming pagsubok ng buhay, kagalingang handog ng Diyos. Bagamat ang Diyos na pinapanaligan ay nasa sinagoga, nasa templo, nasa simbahan, nasa kapilya, nasa katedral, ano pa man yun, ang Diyos ay naroon upang siyang magbigay daan sa magandang buhay ng mga tao. Kaya ang ating ugnayan sa Diyos ay maganda. Napakahalaga, katangi-tangi kung saan tayo humihiling na kagalingan, kung ano ang ating pasasalamat, ang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Heto ngayon, ginaganap natin itong pahayag ng mabuting balita, itong sitwasyon ng ating buhay hanggang sa kasalukuyan na tinuro ng mga alagad at maging si San Josafat na ginugunita natin, pananalig sa Diyos. Ang Diyos pa rin ang itinatangi natin sa buhay na ito ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at sa pagdulog natin sa Diyos, itinatangi natin siya sa buhay nating pananampalataya upang may diwa at kahulugan ito ating pagsamba at ngayon alam natin nakikinig siya sa ating samot daing. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa lupa naway patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga may wasak na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang purihin at pasalamatan ang Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan at alab ng pagmamahalan ng pamilya, kaibigan at komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuhos sa atin ng Diyos noong angkinin niya tayo bilang kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon naway mapabilang sa mga banal sa pagsamba sa Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Digin mo nawa ang aming mga pagdulog ngayong aming pagsusumamot kahilingan, tunay nga may kagalingan, tunay nga may pagpapala pantuma kami sa matuwid na pamumuhay. Naway maging saksi kami palagian sa iyong pananahan sa amin, O Diyos. Kaya Diyos, amang makapangyarihan, dinggin mo nawa itong aming mga pagdulog. Kami sumasamba at nagpupuri sa iyo. Oo nga't mahalaga itong lugar na pinagdarausan ng banal na misa. Pero alam namin, ikaw yung nananahan, ikaw ang aming pinanaligan, ikaw ang aming pinapahayagan ng lahat ng aming mga kahilingan. Alam namin, tutuparin mo ang itong aming mga kahilingan sa ganapan ng aming buhay sa pagpapala na iyong pinagkakaloob.
Kaya ang lahat na ito iniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala at kami gawin mong matigib ng pananampalatayang di magigitla na pinanindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josaphat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na si San Josaphat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo."
Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si San Josaphat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Diyos na ating pinanaligan, tayo natitipon sa dakila nating pagsamba, naway paghalop sa atin ang mahalagang bagay na ating pinapanalangin, lalong-lalo na sa buhay pananampalataya. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Jesucristo ang Ama namin.
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Tunghayan natin ang ating Panginoong si Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga palad na tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Josafat. O San Josafat, tapat na obispo at martir ni Kristo, ikaw na nag-alay ng buhay upang itaguyod ang pagkakaisa ng simbahan. Tingnan mo kami ng may habag. Ipanalangin mo kami upang matutunan naming pahalagahan ang kapayapaan at pagkakaisa sa aming mga pamilya, sa simbahan at sa buong mundo. Tulungan mo kaming maging matatag sa pananampalataya, mapagkumbaba sa paglilingkod at mapagpatawad sa gitna ng hidwaan. San Josafat, patubayan mo kaming mamuhay sa pag-ibig ni Kristo upang kami rin ay maging mga tagapagdala ng pagkakaisa at kapayapaan. Amen. San Josafat, ipanalangin mo kami.
Manalangin tayo. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin para sa mga may sakit. Manahimik sandali at alalahanin mga may sakit na nais ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas silang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga, ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Josaphat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ikapagkakaisa ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na may katatagan sa pananampalataya sa Diyos. Salamat sa Diyos. Isusunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar at sa ating pong panalangin sa pagtatanod po natin. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating banal na gawain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.